ay ang ating number 10 sa balota. Kaya't sabay-sabay nating anyayahin ang abogado, public servant, musikero at sunod na senador ng Republika ng Pilipinas. Sabay-sabay nating isigaw ang Let Him Be the One! Si Senator at Attorney numero 10 sa ating mga balota, Attorney Jimmy Bono! Wireless microphone, please. Alam ko ba? Good afternoon po sa inyo lahat. Magandang hapon po, ako po si Jimmy Bono. Sana po una palakpakan natin ang PDP laban. I am very humbled, kami po lahat dito ay very humbled na kayo po ay dumalo dito sa ating proclamation. Ang dami po nating mensahe na kailangan sabihin sa buong sambayanan. Kaya iiksyan ko lang dahil napakadami po ng senatorial aspirants na nandito. Una sa lahat, magtatanong lang po ako, kumain na po ba kayo? Di ba? Okay. Attorney Vic, bahala na po kayo magpakain sa... Alam niyo po, sa mga nakaraang buwan, ang dami nating nararamdaman na mga tensyon, mga bangayan at hindi pagkakaunawaan sa ating political leaders. Tuwing ako po ay tumitingin sa Senate composition ngayon, ako po ay nalulungkot. Nakikita ko po doon si Senator Robin, nakikita ko si Senator Bato, nakikita ko si Senator Bongo. Tatatlo lang po sila doon na pinagsisigawan ang ating mga paniniwala. Ako po ay naniniwala sa best of the Duterte principles. Marami na pong nagtalo tungkol sa mga ginawa ng nakaraang administrasyon. Pero wala po, hindi po natin mapagkakaila ang pagiging epektibo ng best of the Duterte principles. Ano po ba yun? Anti-drugs, anti-criminality, anti-corruption. Lahat po tayo pwede magkaisa doon. Pero ito po sana ang tandaan natin. Hanggang kakaunti po ang boses natin sa Senado, we will not be able to institutionalize or turn into law ang mga paniniwala na ginawa at pinakilala sa atin ni Atty. Rodrigo Duterte. Para po tumagal at para ho hindi nababago-bago ang mga Duterte principles ay sa batas po natin. Kaya sana po tandaan ninyo ang PDP laban slate. Kilala nyo na po ba ang mga senatorial aspirants ng PDP? Kilala nyo na ba? Sana po, bukod sa kilalanin ninyo, ipagsigawan niyo po sa ating bayan na itong Duterte slate na ito ay ipaglalaban ang best of the Duterte principles. Mabuhay po kayo lahat. Marami po magsasalita. Ako po ay nagpapasalamat lang para kami ay pinuntahan ninyo upang suportahan dito sa proclamation. Let this day be that one day na tayo ay makukuha uli ang ating pamahalaan at maitutuwid ulit ang ating landas bilang bayan. Maraming salamat po. Komunista, kalaban ng droga at korupsyon. May prinsipyong sintigas ng bato. Tunay na may pusong bato laban sa kriminal. Ngunit malambot ang puso sa mga nangangailangan. Kahit ako po mismo, I am a testament of that dahil meron po sa church namin nangailangan. Pinalapit ko po kay Senator Bato at tinulungan agad niya. Maraming salamat, Senator. Mga kababayan, sagot niya tayo, itaga niyo sa boto, doble dos sa balota. Tandaan na, ang dali-dali, doble dos sa balota. Senator Ronald Bato de la Rosa! Magandang hapon sa ating lahat!
kayo ay nasa oposisyon, kayo ay nandito pa rin. Hindi kayo tumalon sa kabila, hindi nyo kami dinidison, bagkus kayo ay andito pa rin sumusuporta sa amin. Palagpakan po natin ating sarili. Yan ang mga tao na may prinsipyo. Yan ang mga tao na sa amin sa Bisaya, dunay barungganan. Kaya ako'y sumasalunod sa inyo. Sa Bisaya pa, bahalag mga bungi. Basta dili yung ko, monag barungganan. Kung sa Tagalog pa, bahala ko mga sira yung, ano yung, tawag ko, basta bungi. Bahala mga bungi. Basta, hindi ako lilipat ng kampo. Yun po, itaga nyo sa bato. Alam po ninyo, noong Sunday, February 11, official first day of the campaign period. Wala po tayong ginawa. Pinauna natin yung kabila. Sige, mag-proclaim kayo dyan. Kami, mga dihado mo kami, dito lang kami mamaya after 2 days. Today, 13 kami mag-proclamation. Mayaan natin sila. Ang ginawa namin ni Atty. Jimmy Bundok, pumunta kami sa simbahan sa Lourdes Church dito sa Quezon City. Kami po'y nagsimba doon kasi we believe na bago ka sasabak sa napaka-importanteng bagay, kagaya nung kami mga sundalo pa, bago kami mag-jump off, aakyat sa bundok para makipag-gira sa mga NBA, ginagather ko yung mga tao ko. Kami lahat nagdadasal, Lord, sana 50 kami na aalis. Sana 50 rin kami makakabalik dito sa aming kampo. Ganun na palagi namin dasal. Sana, Lord, bigyan mo kami ng lakas, presence of mind, para hindi kami matalo sa gira na ito. Kahit na ilang libong NPA yan, talagang uupakan namin yan, hindi kami atras. Basta nandiyan ka lang, Lord, huwag po kaming iwan. Yun po ang dasal namin. Kaya, February 11 was a very special day for us. Kaya kami ni Atty. Jimmy Bundok, we decided to go to church. Nagsimba kami at humingi ng blessing kay Lord. Na sana, Lord, yung aming campaign period, kaming lahat ng team PDP Laban, team PDP Laban Plus, kasama yung aming mga adopted members ng aming partido, sana po bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng magandang kalusugan para matapos namin yung aming kampanya. So, despite of that, sila'y nauna, wala nang ginawa, kundi puro patira ng tira sa atin. Wala nang kami tahimik. We were giving you the moment. Sa inyo na yung February 11. At sa amin yung February 13. You have the moment. Pero, bakit tayo tinitira? Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Ha? Isa tayo bigyan dyan. Kasi kung insignificant opposition tayo, oh, bakit ko pakialaman kung sino-sino ay sila? Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Pero the mere fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. Oh, Mama naman. ibig sabihin, gusto ko lang sagutin. Ito ko lang. In fairness, no? In fairness na lahat ng mga mahihirap na lumaki, nagbibinta ng suka, nagagaya ko. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang na ng suka, tapos binigyan ng sinusin. Anong tingin nyo kaya ito ni Himlo? Abogado yan! Atty. Jimmy Bundok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado
Ako, hindi ako abogado. Pero, mulat abogado. Ako lang, talagang, alam niyo, yung suka, maliit pa ako, yung lolo ko po, mananggiti. Alam niyo, mananggiti. Umaakyat sa puno ng niyog para kukuha ng tuba. Sinasamahan ko yan every morning. Ako ang nasa ikalin ng puno kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya. Ako nakatanggap. At yung tuba na kinukuha niya, binibinta niya yan. Kapag hindi nagbinta ang tuba, kinabukasan, bahal na yan. Ano ibig sabihin ng bahal? Hindi na presko. Bahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagkapangatlong araw, mas lalong mapakla, bahal pa rin ang tawag namin yan. Pero after the third day, hanggang 1 week and onwards, yung tuba ay nagiging suka. At yung suka na yan, hindi niya kinikwinta ng lulo ko, ang kanya tuba lang. Ako lang pagdala ng stand. Kanya yung pera. Pero yung suka, sobra lang, ako na magbibinta yan. So, income ko na yun. Pambaon ko pag-eskwela. Nilalagay namin yan sa butilya ng bote ng lumnik. Alam niyo yung lumnik? Lapad. At saka yung lapad, yung tanduay. Nilagay namin yan, di-display ko sa labas ng bahay namin para mabili ng mga kapitbahay na dumadaan. Kaya, huwag nating maliitin yung mga nagtitinda natin ng suka. Dahil hindi po masarap, ay hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako yung nagtitinda ng suka, pero nakapag-masteral degree ako. Nakapag-doctor of philosophy ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa niyo na magiging senador. Hindi kasi, ito mga tao na lumaki sa layaw, yung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, maliwala sa kanilang suka. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Kaya hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulag, hindi masarap ang daing kung walang suka. Kaya, sige lang, tawagin ninyo kaming Team Suka. Sige lang, Team Suka, basta importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. Kasi kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung tuyo. Masakit masyadong malunok yung kanin na ang presyo ay tag 50 pesos, hindi 20 pesos, ha? Hindi 20 pesos ang kilo ng bigas. 50 pesos to 58 pesos. Minsan naabot pa ng 60 pesos. Kami po ang tumutulong na malunok ng ordinaryong tao, yung kanin na mahal. Dahil sa suka na sinasawsaw yung bulan. So okay lang, tawagin nyo kami Team Suka, no problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Ha? Tayo daw! Ay! Oh, nabanggit ko lang kasi yung nakikita ko dito. Andito ko si Pastor Kibuloy. Ano? Isasahin ko yung mamaya. Isasahin ko yung mamaya. Huwag kayo mag-alala, isasahin ko yan. Ang kandidato raw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Dahil sa tukhang, wala mong ibang involved yan sa tukhang kundi ako. Di ba? Kaya, with all due respect, sasagutin ko lang po. Alam mo ninyo mga kaibigan, kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinakahiya. Sinasandal ko nga Kung pa. yung aking mga kamay ngayon ay may bahid ng dugo, dugo ng mga masasamang tao, kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga luha
Ang plano ka ay napakaganda mo. Nung sinabi ko na wala kaming host, wala ang magsusuporta sa amin, wala kaming resources para mag-conduct ng rally. Wala po kami ang pinipilaban. Kaya kami ay gawa na lang ng tukhang na mga ngampin. Pagkakampanya, magtutukhang na lang, tuktukan nyo. Puntahan lahat ng bahay na pwede kaya puntahan, katukin. At pag-open ng pintuan, nakangisi yung mayari. Salamat. Pakiusap ako, pwede yung ibuto kami, mga pinipilaban at buong team ng Suma. Pagkapisanan nyo kami. Pero pag-open ang pintuan, nakasimangot, sorry po, hindi po okay lang po, alis kami. So yun lang po ang diskarte na gagawin namin. Then wala kaming pundo. Wala kaming pundo. Kaya sundutin ko lang rin yung sinasabi. Sinasabi kaya ni Atty. Jimmy Bundok. Na kami sa Senado, Maraming ko stand. Senator Bongo, Senator Romero Padilla at ako, wala po kami magagawa kahit anong gawin namin. Objection, Your Honor, Mr. President. Objection, Mr. President. O kung hindi kami makinggan, kahit mag-move out kami, hindi, wala pa rin Sir, meron pang mangyayari. ganyan doon? Dahil numbers game, Kulang po kasi numbers game yan, majority rules. Kulang pa kami sa- At ito lang kami, we cannot have the majority. Kaya kailangan namin ang suporta. Kung kami pabalingin ninyo sa Senado, kami ni Senator Bongo, talagang kailangan namin na makakasama Atty. Jake Bundok, Atty. J.B. Hinlo, Atty. Rodriguez, Atty. Raul Lambino, Atty. Marcolita. Napakagaling na abogado. Kailangan natin. At ang pinaka-importante, si Pastor Apollo Eptimol. Kahit na kaming lahat ay lahat na kasama namin ay mga abogado, kailangan pa rin natin ng man of God. Para sa aming spiritual na direction. At si Philip Salvador, kailangan natin isama. So yun lang po ang pag-iusap ko sa inyo. Dagdagan ninyo kami. Kung ibalik nyo kami doon, dagdagan nyo kami sa aming mga kasamahan. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat. Senator J.B. Hinlo! Mayong hapon sa tanan. Mayong hapon, mga kapartido sa PDP Laban. Naaalala ko pa noong 2014, nung tayo'y humikayat kay Mayor Duterte na tumakbo bilang presidente. Pangalawang grupo tayo, kasunod ni Namar Masanggit na mga barangay captain ng Davao, tayo na tagalabas, pumunta, taga-PDP, pumunta ng Davao at hinikayat ang mayor ng Davao na tumakbo. Bakit? Dahil po sa matagal na panahon, wala pa pong presidente ang Mindanao. Wala. Bakit walang presidente ang Mindanao? Dahil watak-watak ang Mindanao noong mga panahong yun. Susunod sa Team Duterte, kayo po ang magpapanalo sa amin. Mga party workers, mga campaigners, mga volunteers, nung simula pa ng 2014 hanggang ngayon, kami po'y sasandal sa inyo. PDP Laban, Team Duterte, Congressman Marcoleta, Atty. Vic Rodriguez, Pastor Apollo Kibuloy. Natutuwa ako, nanditong kaibigan ko, Atty. Vic. Welcome, Atty. Vic. Welcome sa PDP Laban. Matagal na namin inaantay ang pagdating mo. Negros Occidental, Negros Oriental. Matagal na pong walang senador ang Negros. 1963 pa, nung nagkaroon ng senador ang Negros Occidental, si Oscar Ledesma. 1963. Ngayon, kailangan natin mag-unite. Negros, tulungan niyo po ang PDP Laban Senators at ang adopted senators namin.
Oriental, Senator Teves pa po, 1972. Ang tagal-tagal na po. Wala tayong senador. Tulungan po, Negros Oriental, ang PDP Laban magkaroon ng senador na taga-Negros. At mga kasama ko sa PDP Laban at mga adopted Team Duterte namin. Visayas, nandito ang gobernador ng Cebu. Palakpakan natin si Pambari 4. Lalaban siya sa higante, pero sa mata namin, siya ang higante kasi siya ang nagstay kay Presidente Duterte. Hindi iniwan si Presidente Duterte. Palakpakan natin si Pambari 4. Mayor Mike Rama, ang kampiyon natin sa Visayas. Mayor Mike! Mayor Mike! Salamat, hindi ka nagbitiw. Sabi mo, kahit dalawa na lang kayo ni President Duterte, nandito ka pa rin sa PDP Laban. Ilaban po natin ang ating mga senador sa Cebu City. Mindanao, nagkaroon na po kayo ng presidente. First Mindanaoan president. Pinagtatawanan po ako dati sa Western Visayas dahil ang dala kong presidente ang inyong Mayor Duterte. Humihingi po kami ng tulong ngayon. Mindanao, bigyan nyo kami ng isang senador sa Visayas. Pwede ba yun? Pwede ba yun, Mindanao? Luzon, mga kaibigan namin sa Luzon, kailangan po nating mag-unite. Tulungan niyo po ang Mindanao at Visayas. Kailangan po ng bagong panggobyerno, hindi po yung trapo, hindi po yung utak, ayuda. Baguhin natin ang sistema ng gobyerno ngayong Mayo 2025. Luzon, makikisama ba kayo sa Mindanao at Visayas? Luzon, lalaban ba tayo? Mga kapatid kong Muslim, tulungan niyo po kami, magkaisa po kayo. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tulungan niyo po ang PDP Laban at ang Team Duterte. Mindanao, huwag niyong pabayaan si Senator Bato. Luzon at Visayas, Senator Bato de la Rosa. Pilipinas, huwag niyo pong pabayaan si Senator Bongo, Mr. Malasakit. Ang aking pong katuwang na mga abogado, Attorney Jimmy Bondok, magiging partner ko yan sa Senado. Matapang si Jimmy, pero gusto niyang tawaging lover. Attorney Raul Lambino ng Luzon, kailangan po natin tulungan. Bigyan po natin ng boses. At ang aming Kuya Ipe Philip Salvador, huwag po nating pabayaan. Pag nagkaisa ang PDP Laban at Team Duterte, alam ko may kanya-kanya tayong paborito, pero pag hindi tayo magkaisa, mai-impeach po si VP Sara. Gusto niyo ba na ma-impeach si VP Sara? Gusto niyo ba matanggal si VP Sara? Gusto niyo bang hihina ang PDP sa 2028? Gusto niyo bang labanan ang Griming Marcos sa 2028? Ipanalo niyo ang mga senador natin this 2025. Magkaisa tayo. May kanya-kanya tayong paborito. Pero anong magagawa ng mag-iisang Senator Bongo? Anong magagawa ng isang Senator Bongo kasama pa si Senator Bato? Idagdagan pa natin ng Senator Marcoleta. Ang magagawa nilang tatlo, kailangan po nila ng Pastor Tibuloy. Yung pangako nga kay Pastor Tibuloy, anong magagawa namin kung wala si Attorney Vic Rodriguez? Maisog! 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 Ang PDP ay maisog! Isama niyo po yung mga abogado namin, Attorney Jimmy Bondok, Attorney Raul Lambino, Philip Salvador. Pag sa
Sama-sama kaming lahat. Hindi sila makakakuha ng 2/3 vote. Walang impeachment mangyayari. Kahit 100 pa na impeachment complaint yung gagawin ng House of Representatives, walang impeachment na mangyayari. VP Sara, kakampihin nyo kami. Walang mangyayari sa'yo. Ipapanalo ng PDP at ng Team Duterte ang lahat ng senador. Congressman Alvarez, Mindanao, kayo na po bahala. O, kahit sa labas ng Davao Region, tulungan niyo po kami. Ano ang programa ni Atty. Hinlo? Hindi lang po pwede batikos ng batikos o atake sa rehimeng Marcos ang dapat nating gawin. Dapat po ang ating mga senador may programa, kasi hindi po ako pinabili ng suka. Hindi po, abogado ako. Yung sa kabila, abogado ba sila? Yung sa kabila, naging undersecretary ba sila ng DILG? Naging commissioner ba sila ng Presidential Anti-Graft Commission? Naging director ba sila ng Land Bank? Yung pinagdaanan ni Atty. Hinlo, politika, DILG, ekonomiya, Land Bank, anti-corruption, PACC. Ang programa natin, una, labanan ang korupsyon. Dapat po amyendahan ang Data Privacy Act at Bank Secrecy Law para bigyan ng karapatan at kapangyarihan ng ombudsman na mag-imbestiga ng mga ari-arian at bank accounts ng public official na iniimbestigahan ng ombudsman. Pangalawa, laban kontra kahirapan. Paano po yun? Gusto nyo ba ayuda lang ng ayuda? Gusto nyo ba ang Pilipino linya at hihingi ng abuloy galing sa mga congressman? Pag ayaw nyo sa kanila, ipaglaban nyo kami kasi may programa kami. Aking po ilalabi sa aking kasamahan, nagagawa ng mga batas to amend the procurement law to favor Philippine-made products. The Philippines needs to industrialize. We need to make our own weapons. We need to make our own machines. We need to protect our technology. Tulungan natin ang ating mga scientists, inventors, engineers. We need to industrialize. Dito dapat ang factories para maraming trabaho sa manggagawang Pilipino. Trabaho o ayuda? Trabaho o ayuda? Second, sa agrikultura, dapat magkaroon tayo ng state-managed farming, state-managed fishing. Hindi kaya ng land reform. Failure ang land reform. Dahil yung binibigay na 1 hektarya, binibenta ulit nila sa mayayaman at subdivision developer. Ano yung kasunod? Ano yung dapat gawin? We have to create jobs. Tayo sa gobyerno, we need to create jobs sa lahat ng mga lupain na katiwangwang, hindi nagagamit. Dapat po maglagay ng agribusiness ang gobyerno. Hindi lang sa pagtatanim, kundi warehouse, factories, rice mill, transport hub, distribution center. Trabahante na Pilipino ang kailangan. Trabaho, hindi po ayuda ang solusyon. Pero yung manggagawa na kukunin natin, hindi po kailangan ng civil service examination. Dahil farmer naman yan eh. Hindi naman yan opisina. State managed fishing, ganun rin na konsepto. Instead na bigyan mo ng isang bangka, bigyan natin ng trabaho ang mga mangingisda. Pinakamahirap na sektor ang mangingisda. Bigyan natin ng sweldo, 15-30, malalaking barko para sa gobyerno, mag-fishing sila. Ang panghuli na programa ni Atty. Hinlo, educational reform. We have to introduce the subject from grade 1 to college, Philippine Patriotism and Ethics Studies. Pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa kapwa-tao. Different topics, love of family, love of community, human rights, what's the Philippine political structure, national territory and defense, grade 7, a study of prison life para matakot ang kabataan gumawa ng masama. College,
We introduce what is the economic plan of the country for the next 10 years as designed by the NEDA. Second year, financial literacy. How to start a small business. How to file a business permit. Third year, the dangers of corruption. Last year, fourth year, what is taxation, custom duty, what is estate tax, and lastly, how to file an income tax return. Pilipinas, ang dala po ng Senador ng Visayas, programa para mabigyan ng permanenteng solusyon ang korupsyon, ang problema sa kahirapan, at para magkabuwas-damlag ang Pilipinas. We need a future. We need to introduce good values to our youth. Mabuhay po ang Pilipinas! Mabuhay po ang PDP Laban! Mabuhay po ang Team Duterte! Salamat po! At mabuhay ka, Attorney Lindo Damo, ng salamat. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.